3 araw pa lang matapos kaming ikasal. Sa mismong hapagkainan kung saan nagkatipon ang mga kamag-anak para sa aming salo-salo, ipinahiya ako ng aking biyenan. Pilit niya akong pinagsasandok ng kanin para sa batugan kong bayaw. Nang tumanggi ako, imbes na ipagtanggol ako ng aking asawa, sinampal niya ako ng napakalakas sa harap ng lahat at sinabihang ang kapal daw ng mukha ko. Tiningnan ko ang mayabang niyang mukha at ang nakangising biyenan ko. Wala ni katiting na pag-aalinlangan. Binuhat ko ang malaking mangkok ng bagong lutong, kumukulong sinigang na baboy, natadtad ng sili sa ibabaw ng mesa. Mula sa tuktok ng kanyang ulo, ibinuhos ko iyon ng walang pakundangan. Ako si Anya. Sa tanang buhay ko, hinding-hindi ako papayag na tapak-tapakan at abusuhin ng kahit na sino, kahit pa ng lalaking kabibigay lang sa akin ng marriage certificate. Kung gusto niyo rin ng mga kwentong may matinding laban sa buhay at nagbibigay ng inspirasyon, mag-subscribe na sa Kwentong Ate Nika. Ang inyong mga like at comment ang pinakamalaking inspirasyon ko. Anya, ipagsandok mo nga ng kanin ang bayaw mong si Jason. Hindi ganoon kalakas ang boses ng biyenan kong si Aling Susan, pero sapat na para marinig ng lahat ng nasa mesa. 3 araw ngayon matapos ang kasal namin. Salu-salo ito kasama ang mga kamag-anak ni Paulo na hindi pa nakakauwi sa probinsya. Imbes na gumastos pa sa labas, minabuti ng biyenan ko na sa bahay na lang daw kumain. Nakatabi ako kay Paulo at kukuha pa lang sana ako ng isang pirasong lechon kawali. Hindi mo ba ako naririnig? Kinakausap kita. Pag-uulit ni Aling Susan, sabay pukpok ng kutsara at tinidor sa plato na parang nagtatawag ng waitress. Iniangat ko ang tingin ko sa kaharap kong si Jason. 23 taong gulang na siya, 3 taong mas bata sa asawa ko. Maputi, makinis, at nakayuko lang habang naglalaro ng Mobile Legends sa cellphone. Ni hindi man lang siya lumingon. Walang laman ang plato niya, nakapatong ang kutsara at tinidor sa gilid, nag-aantay na parang senyorito na pagsilbihan. Lahat ng nasa mesa ay nakatingin sa akin. Si Tita Lolit, si Tito Boy, at ilang malalayong kamag-anak na hindi ko na matandaan ang pangalan. Mahigit 10 pares ng mga mata ang nakatitig sa akin. Hindi ako gumalaw. Hindi dahil sa tamad ako, kundi dahil pakiramdam ko napakabaliw ng sitwasyong ito. 3 araw pa lang akong kasal. Pagkatapak ko sa bahay na ito noong 2 araw, nagsimula na akong maglaba at magluto. Sabi ng biyenan ko hindi raw ako marunong sa gawaing bahay, kaya nag-aral ako. Sabi niya matabang daw akong magluto, kaya inayos ko. Sabi niya tanghali na daw ako magising, kaya 6:00 pa lang ng umaga bumabangon na ako para maglinis ng bahay. Pero ang utusan akong ipagsandok ng kanin si Jason? 23 taong gulang na siya, hindi 3 taon. Buo ang kamay at paa, malusog ang pangangatawan. Araw-araw, wala siyang ginawa kundi mag-ML at matulog. Ni isang baso, hindi siya marunong maghugas. Bakit ko siya pagsisilbihan? Anya. Medyo tumaas ang boses ni Aling Susan. Bingi ka ba o tanga? Siningkitan ko ng tingin ang asawa kong si Paulo sa tabi ko. Nakayuko lang siya, nagbabalat ng hipon, isinawsaw sa suka, at isinubo. Punong-puno ang bibig niya, na parang wala siyang naririnig sa sinasabi ng nanay niya. O baka naman narinig niya, pero para sa kanya, normal lang ito. Ma, binaba ko ang tinidor ko, pinilit kong pakalmahin ang boses ko. May sariling mga kamay si Jason. Kung gusto niyang kumain, kaya niyang magsandok mag-isa. Pagkasabi ko nito, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa buong mesa. Bumagsak ang mukha ni Aling Susan. Padabog niyang ibinagsak ang kutsara sa mesa. Anong klaseng ugali yan? Inutusan lang kitang pagsandukin ang bayaw mo, anong masama doon? Respeto yan. Ang bagong manugang, dapat masipag at marunong makisama. Tignan mo nga yung sarili mo, simula nang pumasok ka sa pamilyang to, lagi kang nakasimangot na parang may utang kami sa yung milyon-milyon. Kung ayaw ni ate, di wag. Hindi naman ako mamamatay kung di ako makakain. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Jason. May halong pangaasar ang boses. Wala naman talaga akong puwang sa bahay na to. Kahit mainit na kanin, di ko matikman. Ang arte ng mukha niya habang sinasabi yon, parang inabuso ko talaga siya. Sumingit agad si Tita Lolit para pakalmahin ang sitwasyon. Nako, maliit na bagay lang yan. Isang sandok ng kanin lang eh. Ako na ang magsasandok. Huwag kang gumalaw, Lolit. Hinawakan ni Aling Susan ang kamay ni Tita Lolit.
Gusto kong makita ngayon kung gaano kataas ang lipad ng manugang kong ito. Kung simpleng pagsandok ng kanin di niya magawa, paano pa niya aalagaan ang pamilyang to? Nagsimulang sumikip ang dibdib ko. Alam kong hindi ako dapat sumasagot sa ganitong sitwasyon. Alam ko ring hindi maganda na kalabanin ko agad ang biyenan ko 3 araw pa lang matapos ang kasal. Pero may isang ugali ako kapag mas lalo akong ginigipit, mas lalo akong lumalaban. Sabi nga ng nanay ko, matigas daw ang ulo ko, pero hindi ko na ito mababago. Hindi po sa ayaw kong magsandok. Tiningnan ko ng diretso si Aling Susan. Naniniwala po ako na sa isang pamilya, dapat nagtutulungan, pero hindi pwedeng sa akin lang iaasa ang lahat. Malaki na po si Jason. Yung mga bagay na kaya niyang gawin, hindi na dapat iniaasa sa iba. Huwag mo akong daanin sa mga pangaral mong yan. Biglang tumayo si Aling Susan, umatras ang upuan niya at gumawa ng nakakabinging ingay sa sahig. 50 taon na akong nabubuhay sa mundong ito, ngayon lang ako nakakita ng manugang na kasing bastos mo. Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Napakahirap bang ipagsandok ng kanin ang pamilya? Nang idamay niya ang mga magulang ko, napakuyom ang mga kamao ko sa ilalim ng mesa. Tinuruan po ako ng nanay ko na magbigay ng respeto sa mga taong may respeto, sagot ko. Hindi po niya ako pinalaki para maging kasambahay ng iba. Parang sinundot ko ang pugad ng pukyutan. Ang mukha ni Aling Susan ay namula, namutla, at naging kulay ube. Nanginginig ang mga labi niya. Sa huli, lumingon siya kay Paulo. Anak, tignan mo yang napangasawa mo. 3 araw pa lang, ganyan na siya makasagot sa akin. Paano pa kaya sa mga susunod na araw? Lahat ng mata ay lumipat kay Paulo. Sa wakas, binaba niya ang balat ng hipon. Kumuha ng tissue at mabagal na pinunasan ang mga daliri niya. Inakala ko na may sasabihin siya. Kahit man lang, tama na yan, ma. Wag na kayong mag-away, para matapos na. Pero wala. Nang iangat niya ang tingin niya, nakita ko ang mga mata niya. Malamig, inis, may halong pandidiri pa nga. Parang nakatingin siya sa isang estranghero na nagbibigay lang ng sakit ng ulo sa kanya. Anya, walang emosyon ang boses niya. Magsandok ka na lang ng kanin. Ano bang mahirap doon? Bakit ako? Tinitigan ko siya sa mga mata. Dahil babae ka. Kaswal niyang sagot. Hindi ba normal lang na babae ang gumagawa ng gawaing bahay? Parang may matinding pumiga sa puso ko. Bago kami ikasal, hindi siya ganito. Noong magkasintahan pa lang kami, sabi niya ang pinakagusto niya sa akin ay ang pagiging palaban at independent ko na hindi ako tulad ng ibang babae na pabebe. Sabi niya, kahit na tradisyonal ang pamilya niya, ipagtatanggol niya ako at hindi niya hahayaang maapi ako. Pero ngayon, pagkapirma ng marriage contract at pagkatapos ng kasalan, pakiramdam niya pag-aari na niya ako, na pwede na niya akong utus-utusan. Ayoko. Nang sabihin ko ang salitang yon, naramdaman ko ang panginginig ng sarili kong boses. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit. Tinitigan ako ni Paulo ng ilang segundo. Unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Ibinaba niya ang tissue at tumayo. Ulitin mo nga ang sinabi mo. May taas siyang 5'11". Nakatayo siya sa harap ko, nakatingin ng masama pababa sa akin. Ang anino niya ay tumakip sa akin, nagbibigay ng nakakasakal na pakiramdam. Ramdam ko ang matinding tensyon sa buong paligid. Bumulong si Tita Lolit. Tama na yan, wag na kayong mag-away. Bagong kasal pa naman kayo. Tumahimik ka! Sigaw ni Paulo kay Tita Lolit. Napaurong sa takot ang tiyahin niya at hindi na nakapagsalita. Napakatahimik ng buong dining room. Kahit ang tunog ng mga kubyertos sa kabilang bahay ay dinig na dinig ko. Anya, yumuko si Paulo, inilapit ang mukha sa akin, at bumulong. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ipagsandok mo ng kanin ng kapatid ko. Walang nikatiting na pagmamahal sa mga mata niya. Bigla kong naalala noong isang gabi. Yakap-yakap niya ako habang sinasabing, mahal na mahal kita, asawa ko. Noong oras na yon, pakiramdam ko ako na ang pinakaswerteng babae sa buong mundo. Ngayon, naiisip ko. Napakagago talaga ng tadhana. Ayaw ko. 3 beses kong sinabi. Pagkasabi ko noon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Tumabingi ang ulo ko sa kanan, namamanhid, at nagiinit ang kaliwang pisngi ko. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo sa buong silid. Ilang segundo bago nag-sink in sa akin ang nangyari. Sinampal niya ako. Sa harap ng maraming tao, sinampal niya ako sa mukha.
Umayos ng tayo si Paulo. Inayos ang kwelyo ng polo niya, na parang walang nangyari. Ang tigas ng ulo mo, malamig niyang sabi. Magsandok ka na, bago pa ako maubusan ng pasensya. Umugong ang mga tainga ko. May nalasahan akong dugo sa loob ng bibig ko. Dahan-dahan kong inikot ang tingin ko sa mga taong nasa mesa. Nakatayo si Aling Susan, nakahalukip-kip, may pasimpleng ngiti sa labi. Ang ibig sabihin ng mukha niya, buti nga sa'yo, tignan natin kung makalaban ka pa. Si Jason ay nakayuko ulit at nagse-cellphone, na parang walang kinalaman sa kanya ang sampal na yon. Si Tita Lolit nakayuko, hindi makatingin sa akin. Si Tito Boy naninigarilyo. Ang iba ay nagkukunwaring nakatingin sa labas ng bintana. Walang sino man ang pumigil, walang sino man ang nagsabing mali ang ginawa ni Paulo. Bigla na lang akong napangiti. Hindi ko rin alam kung bakit ako ngumiti. Siguro dahil sa sobrang kabaliwan ng lahat ng ito. Dahan-dahan akong tumayo. Inakala ni Paulo na magsasandok na ako ng kanin, kaya umismid siya at umupo pabalik sa upuan niya. Wala pang masyadong bawas ang mga nakahaing pagkain. Sa gitna, may isang malaking clay pot ng sinigang na baboy. Pulang-pula ang sabaw dahil sa dami ng sili. Kumukulo pa at umuusok. Espesyal na niluto iyon ni Aling Susan dahil paborito daw yon ng anak niya. Inabot ko ang malaking clay pot na yon. Napakainit. Kahit makapal ang hawakan, ramdam na ramdam ko ang nakapasong init. Pero hindi ko binibitawan. Anya, anong ginagawa mo? Tumingala si Paulo sa akin. Kumunot ang noo. Hindi ako sumagot. Itinaas ko ang clay pot at itinapat sa mismong tuktok ng ulo niya. Dahan-dahan ko itong ibinuhos. Ang kumukulong sabaw na may kasamang mantika, sampalok, at katakot-takot na sili ay dumaloy sa buhok niya. Umaagos ito pababa sa noo niya, sa kilay, sa mata, sa ilong. Basang-basa ang buong katawan niya ng napakainit na sabaw. Isang nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan ni Paulo. Napatalon siya mula sa upuan, pilit na pinupunasan ng mukha gamit ang mga kamay niya. Talsika ng sabaw ng sinigang kahit saan. Sa mantel, sa mga plato, sa mga damit ng kamag-anak, nanigas silang lahat sa gulat. Anak, anak ko, Diyos ko, okay ka lang ba? Tili ni Aling Susan sabay damba palapit sa asawa ko. Nahulog ang cellphone ni Jason sa sahig. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Nakanganga na parang kakasya ang isang buong itlog sa bibig niya. Ibinaba ko ang walang laman na clay pot. Tumama ito sa mesa, gumawa ng malakas na kalabog. Anya, nababaliw ka na ba? Nagsisigaw na parang sinapian si Aling Susan. Gusto mo bang pumatay? Hindi ko siya pinansin. Tiningnan ko lang si Paulo, na namimilipit sa sakit. Tinitigan ko kung paano tumulo ang sabaw mula sa baba niya papunta sa bago niyang polo. Paulo, kalmado kong sabi, ang kumukulong sinigang na, yan ay ang ganti ko sa sampal mo. Pagkasabi ko noon, kinuha ko ang bag ko, tumalikod, at naglakad palabas ng bahay. Sa likod ko, narinig ko ang iyak ni Aling Susan, ang pagmumura ni Paulo, at ang nagkakagulong yabag ng mga kamag-anak. Sinara ko ang pinto, iniwan ang lahat ng ingay sa loob. Tahimik sa kalsada. Isang nagtitinda ng taho ang dumaan, at nagtatakang tumingin sa akin. Paglabas ko ng subdivision, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin. Saka ko lang napansin na nanginginig pala ako. Masakit pa rin ang kaliwang pisngi ko. Paniguradong namamaga ito. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko ang nanay ko. Hello anak, kumusta ang salo-salo dyan? Masayang tanong ng nanay ko sa kabilang linya. Ma, huminga ako ng malalim. Gusto ko nang makipaghiwalay. Natahimik ang kabilang linya. Lumipas ang ilang segundo bago nag-aalangang nagtanong ang nanay. Anong nangyari? Wala po, sabi ko. Ayoko na po sa kanya. Binaba ko ang tawag. Nakatayo ako sa gilid ng highway. Pinagmamasdan ang mga dumadaang sasakyan. Doon na tumulo ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Pero wala akong pinagsisisihan. Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, ibubuhos ko ulit sa ulo niya ang kumukulong sinigang na yon. Akong si Anya. Kayang-kayang magtiis ng hirap at pagod. Pero hinding-hindi ako papayag na gawing basahan ng kahit na sino, lalong-lalo na ng lalaking pinakasalan ko lang. Pumara ako ng taxi pabalik sa bahay ng mga magulang ko. Sa loob ng sasakyan, ilang beses akong sinilip ng driver sa rearview mirror. Gusto niyang magsalita pero nag-aalangan.
Alam kong kaawa-awa ang itsura ko. Namamaga ang kaliwang pisngi ko, pulang-pula ang mga mata ko. Halatang halata na may masamang nangyari. Ma'am, okay lang po kayo? Hindi na napigilan ng driver na magtanong. Okay lang po, sagot ko. Nakagat lang po ng asong ulol. Hindi na nagtanong ang driver. Mas binagalan na lang niya ang pagmamaneho. Pagdating sa tapat ng bahay namin, nagbayad ako at bumaba. Nanginginig ang mga binti ko paakyat ng hagdan ng bahay namin. Nakatira kami sa ikalawang palapag. Paakyat pa lang ako, tumunog na ang cellphone ko. Si Paulo. Sinagot ko pero hindi ako nagsalita. Anya, bumalik ka rito ngayon din. Paos ang boses niya, punong-puno ng pinipigilang galit. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Muntik nang masunog ang mukha ko. Sabi ng doktor o obserbahan pa daw. Paano kung magkapeklat ako? Di magkapeklat ka, sagot ko. Sakto yan para makita ng lahat ng tao kung anong klaseng demonyo ka. Ikaw! Hindi siya makapagsalita sa galit. Paolo, pinutol ko ang sasabihin niya. Maghiwalay na tayo. Ipapaanul ko ang kasal natin. Anong sabi mo? Sabi ko, maghihiwalay tayo. Mariin kong inulit ang bawat salita. Magkita tayo sa munisipyo o sa abogado bukas. Anya, may sakit ka ba sa pag-iisip? Dahil lang sa maliit na bagay, makikipaghiwalay ka. Ang babaw mo. Maliit na bagay sa tingin mo? Umismid ako. Sinampal mo ako sa harap ng napakaraming tao. Maliit na bagay yon. Nainis lang ako sa'yo. Bakit kasi hindi ka na lang sumunod sa nanay ko? Asawa na kita, kaya dapat sumunod ka sa batas ng pamilya namin. Ang batas ng pamilya niyo ay gawing alipin ang tao, sabi ko. Pasensya na, pero walang ganyang pangarap sa buhay si Anya. Ang kapal talaga ng mukha mo. Tumaas na naman ang boses ni Paulo. Sinasabi ko sa'yo, subukan mo lang na hindi umuwi ngayon. Huwag ka nang babalik kahit kailan. Tignan natin kung hanggang saan niyang katigasan mo. Sige, ganoon na nga. Pinatay ko ang tawag at blinok ang numero niya. Pagdating ko sa tapat ng pinto namin, huminga ako ng malalim, pinisil-pisil ang mukha ko para magmukhang normal kahit papaano, bago ko binuksan ang pinto. Sa sala, nakaupo ang tatay ko, nagbabasa ng dyaryo suot ang reading glasses niya. Ang nanay ko nasa kusina, maingay ang kawali. Anak, nandyan ka na pala, sumilip ang nanay ko mula sa kusina. Ang aga naman yatang natapos ng salo-salo niyo? Hindi ako sumagot. Nagtanggal ako ng sapatos at umupo sa sofa. Nag-angat ng tingin ang tatay ko. Biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. Anong nangyari sa mukha mo? Narinig ng nanay ko, kaya patakbo siyang lumabas ng kusina, may bahid pa ng mantika ang apron. Nang makita niya ang mukha ko, nabitawan niya ang hawak niyang sandok. Klang! Sinong gumawa niyan sa'yo? Tumaas ng 8 beses ang boses ng nanay ko. Si Paulo ba? Tumango ako. Agad na mula ang mga mata ng nanay ko. Nanginginig ang mga labi niya, hindi makapagsalita. Padabog na ibinagsak ng tatay ko ang dyaryo sa mesa. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Tay, saan ka pupunta? Hinawakan ko siya sa braso. Pupuntahan ko yung hayop na yon, babasagin ko ang mukha niya. Nanginginig ang boses ng tatay ko. 26 na taon kong inalagaan ang anak ko, kahit lamok hindi ko pinadapo. Tapos sasampalin ka lang niya? Tay, wag na po, sabi ko. Nagdesisyon na po ako, makikipaghiwalay na ako. Natigilan ang tatay ko. Lumingon siya sa akin. Lumapit ang nanay ko at napasandal sa pader. Sunod-sunod ang patak ng luha niya. Anak, umiiyak na sabi ng nanay ko. 3 araw pa lang kayong kasal. Kung maghihiwalay kayo ngayon, magiging hiwalay sa asawa na ang tawag sayo. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay? Ano naman kung hiwalay ma? Tiningnan ko ang nanay ko. Mas mabuti na yung hiwalay kaysa mapatay niya ako sa bugbog. Pero, may gusto pang sabihin ang nanay ko. Pero pinutol siya ng tatay ko. Tama na, sigaw ng tatay ko. Kung hiwalay, di hiwalay. Hindi ko hahayaang maging punching bag ang anak ko. Anong hiwalay sa asawa? Mas mahalagang buhay at ligtas ang anak natin kaysa sa tsismis ng ibang tao. Hindi na nakakibo ang nanay ko. Iyak na lang siya ng iyak. Parang pinipiga ang puso ko, pero pinigilan kong umiyak. Kapag umiyak ako, lalong masostress ang mga magulang ko. Ma, tama na. Nilapitan ko siya at niyakap. Okay lang po ako. Talagang okay lang.
Kung hindi na ako makapag-asawa ulit, edi sa inyo na lang ako titira habang buhay. Ano ba yung sinasabi mo? Tinapik ng nanay ko ang likod ko. Bata ka pa, napakahaba pa ng buhay mo. Nang gabing yun, nakahiga ako sa kama kung saan ako lumaki. Paikot-ikot ako, hindi makatulog. Napakaraming missed call sa cellphone ko, lahat mula sa mga numero ng mga kamag-anak ni Paulo. Wala akong sinagot ni isa. Pumutok na rin ang group chat nilang Family is Love. Sunod-sunod ang voice messages ni Aling Susan. Hindi ko pinakinggan, pero sa preview pa lang ng chat, nakita ko na ang mga salitang walang utang na loob, maldita, at walang hiya. May mga kamag-anak din na nag-message, ang iba pinagbabati kami, ang iba naninisi, at ang iba naman, nakikimarites lang. Wala akong nireplyan. Bandang 2:00 ng madaling araw, nag-message ang best friend kong si Bea. Nabalitaan ko ang nangyari. Okay ka lang? Si Bea ang kababata ko. Nagtatrabaho siya bilang paralegal sa isang law firm. Medyo mataray pero mabuti ang puso. Kapag may problema ako, palagi siyang nasa likod ko. Nireplyan ko siya. Okay lang. Namamagalang pisngi ko. Sinampal ni Paulo. Isang mura lang ang nireply niya, pero ramdam ko ang galit niya mula sa screen. Magpapaanol ako, sabi ko. Suportado kita. Sasamahan kita bukas sa law firm namin. Salamat. Nga pala, may kailangan akong sabihin. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Nag-type si Bea, huminto, nag-type ulit. Ilang beses niyang ginawa yon bago niya sinend. Ano yon? Narinig ko sa isang kakilala ko, nabaon pala sa utang si Paulo sa labas. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Magkano? Hindi eksakto yung halaga, pero malaki daw. Yung pinsan ng kakilala ko, kalaro ni Paulo sa isabong at bakarat. Sabi niya malakas daw tumaya asawa mo. Libo-libo ang natatalo pero hindi man lang kumukurap. Libo-libo? 20,000 lang ang sahod ni Paulo sa isang buwan. Saan siya kukuha ng lakas ng loob na magtapon ng libo-libo sa sugal? Bigla kong naalala ang ilang detalye bago kami ikasal. Hindi niya kailanman pinakita sa akin ang balanse sa bangko niya. Kapag tinatanong ko kung magkano na ang ipon niya, lagi siyang umiiwas at sinasabing sapat naman daw. Bukod pa doon, may naipon kaming 300,000 pesos mula sa mga pakimkim noong kasal, sabitan sa money dance, at konting tulong mula sa mga magulang ko na pambili sana namin ng bahay. Ang buong 300,000 pesos na yon ay nakapasok sa ATM card ni Paulo. Bea, pwede mo bang paimbestigahan kung magkano talaga ang utang ni Paulo? Tanong ko. Susubukan ko, pero mahirap kumuha ng impormasyon lalo na kung sa mga loan shark o 5-5 siya umutang. Kailangan may magsalita. Gawin mo lang kung anong kaya mo. Sige, matulog ka na. Magkita tayo bukas. Pagkababa ko ng cellphone, lalo akong hindi makatulog. Kung totoo ngang baon sa utang si Paulo, minahal ba niya talaga ako? O pinakasalan lang niya ako para makuha ang mga pakimkim at ipon namin? Ayokong isipin. Habang iniisip ko, mas pakiramdam ko naging tanga ako. Kinaumagahan, gumising ako para maghilamos. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Medyo humupa na ang maga sa kaliwang pisngi ko, pero may pulang marka pa rin. May pasa rin sa gilid ng labi ko. Tinakpan ko na lang ng foundation at concealer. Hindi masyadong natakpan, pero wala na akong pakialam. Hindi naman ako makikipag-date. Sa abogado ako pupunta. Kakatapos ko lang mag-almusal nang tumunog ang doorbell. Binuksan ng nanay ko ang pinto. Nanigas ako nang makita ko kung sino ang nasa labas. Ang biyenan kong si Aling Susan. Kasama niya ang 2 babae, yung isa ay si Tita Lolit, nakasama namin kahapon sa mesa, at yung isa hindi ko kilala, malamang resback niya. Pagkapasok ni Aling Susan, tiningnan niya muna ang buong sala namin bago tumingin sa akin. Umismid siya. Anya, nandito ako para sunduin ka. Matigas ang tono niya, parang naguutos, hindi nakikiusap. Tita, sumandal ako sa sofa at kalmadong tumingin sa kanya. Sinabi ko na po kay Paulo. Maghihiwalay na kami. Anong hiwalay? Tumaas ang boses ni Aling Susan. 3 araw pa lang kayong kasal. Maghihiwalay na agad? Ano na lang ang iisipin ng mga tao sa pamilya namin? Kung makapalang mukha nyo, kami may hiya pa. Ano pong pakialam ko sa kahihiyan ng pamilya nyo? Sagot ko. Nung sinampal ako ng anak nyo, naisip nyo ba ang hiya? Kasalanan mo yon. Kulang ka sa palo. Dinuro ako ni Aling Susan sa ilong.
Pinagsandok lang kita ng kanin. Anong masama doon? Dapat nga magpasalamat ka dahil itinuturing kang kapamilya. Bagong salta ka lang sa pamilya namin, wala kang alam sa respeto. Kapag kumalat to, sasabihin ng iba na hindi ka namin naturuan ng magandang asasyal. Kaya pala ang batas ng pamilya nyo ay manampal ng tao kapag hindi nasunod? Sarkastiko kong tanong. Nabulunan si Aling Susan. Namula ang mukha sa galit. Sumingit agad si Tita Lolit. Anya, para sa'yo rin naman ang ginagawa ng biyenan mo. Normal lang sa mag-asawa ang nag-aaway. Mali ang ginawa ni Paulo. Oo, pero nagsisisi na siya. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Bukang bibig ang pangalan mo. Talaga po? Ngumiti ako. Bakit hindi siya ang pumunta rito para humingi ng tawad? Nahihiya kasi siya eh. Pilit ang tawa ni Tita Lolit. Nahihiya? Tumawa ako. Nung nanampal siya, ang kapal ng mukha niya. Ngayong hihingi ng tawad, nahihiya siya. Lalong sumama ang mukha ni Aling Susan. Humakbang siya palapit sa akin. Anya, tandaan mo to. Babalik ka sa bahay ngayon din. Kung hindi ka babalik, sisiguraduhin kong hindi ka makakagala sa kalyeng to. Tumaas ang kilay ko. Talaga po? Paano niyo po ako tatanggalin dito? Ikaw! Hindi makapagsalita sa galit si Aling Susan, kaya lumingon siya sa babaeng hindi ko kilala. Ate, magsalita ka nga. Lumapit ang matandang babae. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. At may pagyayabang na nagsalita. Neng, ako ang panganay na kapatid ng biyenan mo. Sa totoo lang, ayokong makialam sa problema ng mga bata, pero sumusobra ka na. Sinong manugang ang magbubuhos ng kumukulong ulam sa ulo ng asawa niya? Kapag nakarating to sa iba, wala nang lalaking papatol sa'yo. Huwag niyo na pong isipin kung may papatol pa sa akin o wala, sagot ko. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Bata ka. Kumunot ang noo ng tita niya. Pakinggan mo ang payo ko. Ang mag-asawa, nag-aaway sa umaga, nagbabati rin sa gabi. Umuwi ka na kay Paolo at ayusin niyo ang buhay niyo. Kalimutan niyo na to. Kalimutan? Itinuro ko ang pisngi ko. Hindi pa nga magaling ang pasa ko, gusto niyong kalimutan ko na lang? Ano ba talagang gusto mo? Sumabog na si Aling Susan. Gusto mo ba ng pera? Magkano ba? Napasuka ako sa isip ko. Sa paningin niya, mukha akong pera. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Tumayo ako at naglakad papunta sa pinto. Binuksan ko iyon ng maluwang. Mga tita, makakaalis na kayo. Kami na ni Paulo ang bahalang mag-ayos ng problema namin. Abat may sasabihin pa sana si Aling Susan, pero napatigil siya nang marinig ang boses ng tatay ko mula sa kwarto. Sino yang nagsisigawan sa bahay ko? Lumabas ang tatay ko. Nakasuot ng lumang sando, may hawak na mahabang tubo na ginagamit niyang pang-ayos ng gripo. Mabagal siyang naglakad palabas. Nang makita niya sina Aling Susan, dumilim ang mukha niya. Aba, nandito pala ang mga balae. Kalmado ang boses ng tatay ko pero nakakamatay ang tingin niya. Pumunta ba kayo rito para pagalitan ng anak ko sa sarili kong bahay? Medyo natakot si Aling Susan sa tatay ko. Dati kasing foreman sa construction ang tatay ko. Nakakatakot kapag nagalit. Balae, hindi kami nandito para pagalitan ng bata. Sinusundo lang namin si Anya para makauwi na. Medyo lumambot ang boses ni Aling Susan. Umuwi? Umupo ang tatay ko at inilapag ang hawak niyang tubo sa mesa, gumawa ng malakas na kalabog. Ito ang bahay niya. Kung gaano katagal niyang gustong tumira rito, titira siya. Walang sino man ang pwedeng kumuha sa kanya ng sapilitan. Balae, mali yata ang iniisip niyo. Ang babaeng nakapag-asawa na, parang basong natapon na ang tubig. Sa asawa na dapat yan, sagot ni Aling Susan. Punyeta, sigaw ng tatay ko. Anong natapong tubig? Ako ang nagpalaki sa anak ko. Anak ko siya habang buhay. Sinumang manakit sa anak ko, ako ang makakalaban niya. Natigilan si Aling Susan sa tapang ng tatay ko. Napatanga siya at hindi makapagsalita. Bumulong yung matandang tiyahin. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Pare-parehong walang modo. Anong sabi mo? Dinilat ng tatay ko ang mga mata niya. Wala. Napaurong ang tiyahin. Natahimik ang buong bahay ng ilang minuto. Narealize ni Aling Susan na hindi niya ako maiuuwi ngayon. Padabog siyang naglakad palabas. Sa pinto, lumingon siya at binigyan ako ng matalim na tingin. Anya, pagsisisihan mo to. Hindi ako sumagot. Pagkaalis nila, isinara ko ang pinto at huminga ng malalim. Sumilip ang nanay ko mula sa kusina at maingat na nagtanong,
Umalis na? Opo, sagot ko. Hay naku, bumuntong hininga ang nanay ko. Ano bang klaseng gulo to? Magsasalita pa sana ako nang tumunog ang cellphone ko. Si Bea. Anya, pwede ka bang makausap? Seryoso ang boses niya. Oo. Ano yon? Pinatanong ko na, yung utang ni Paulo. Halos kumpleto na yung impormasyon ko. Magkano? Kasama na ang interes. Umaabot sa 1 milyon. 1 milyon? Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang cellphone. Tsaka, huminto si Bea. May nalaman pa ako. Ano? Yung pinakamalaking inutang niya, kinuha niya matapos kayong ma-engage at magsimulang mag-ipon para sa kasal. Parang sumabog ang utak ko. Pagkatapos ma-engage, ibig sabihin, nag-umpisa siyang umutang ng malaki nang makuha nila yung tiwala at mga donasyon para sa kasal namin. Kung umutang siya pagkatapos nating makaipon, paano pa yung mga utang niya bago pa yon? Hindi ko pa matrace yung iba. Pero naniniwala akong may malaki na siyang butas bago pa kayo ikasal. Isipin mo, umabot sa ₱300,000 yung nakolekta nyo noong kasal, pati na yung binigay ng mga magulang mo. Kung wala siyang ibang utang, sapat na sana yon para magbayad. Pero imbes na magbayad, lalo pa siyang umutang. Ibig mong sabihin, simulat sa pool, plano na niyang gamitin ang pera natin para ipambayad sa sugal niya? Hindi ko masabi ng sigurado, pero posible. Sabi ni Bea. At posible rin na mas malaki pa sa 1 milyon ang utang niya. Naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko. Anya, makinig ka sakin. Sumeryoso ang boses ni Bea. Kung talagang gusto mong makipaghiwalay, kailangan mong maghanda. Una, protektahan mo yung pera nyo. Yung ₱300,000. Gawan mo ng paraan para makuha. Pangalawa, kumuha ka ng ebidensya. Kung sakaling magmamatigas siya, may laban ka. Naiintindihan ko. Pupunta ka pa rin ba sa opisina mamaya para makausap yung abogado namin? Oo, sabi ko. Bakit hindi? Hindi naman ako ang may kasalanan. Sige, sasamahan kita. Pagkababa ko ng telepono, bumalik ako sa kwarto para magpalit ng damit. Paglabas ko, hinawakan ng nanay ko ang kamay ko, namumula na naman ang mga mata niya. Anak, sigurado ka na ba talaga? Pag-isipan mo muna sana. 3 araw pa lang. Nakakahiya sa mga tao. Ma, tinapik ko ang kamay niya. Ang reputasyon at pangalan, mahalaga lang kapag buhay ka pa. Paano kung isang araw, mapatay ako ni Paulo sa bugbog? Anong silbi ng malinis na pangalan kung nasa kabaong na ako? Hindi na nakapagsalita ang nanay ko. Paglabas ko ng bahay, nag-aantay na si Bea sa ibaba ng apartment namin. Kumunot ang noo niya nang makita niya ang pasa sa mukha ko, pero wala siyang sinabi. Niyakap niya lang ako sa braso. Tara na. Sumakay kami ng taxi papuntang City Hall, sa tapat ng opisina ng munisipyo. Napag-usapan namin na magkita doon ni Paulo. Sa malayo pa lang, nakita ko na si Paulo. Nakasuot siya ng itim na t-shirt at naka-baseball cap na nakababa ng husto. Sa lapit, napansin ko ang pamumula sa noo niya dahil sa paso ng sinigang kahapon. Pagkakita niya sa akin, naghalo-halo ang emosyon sa mga mata niya. Galit, inis, at kaunting takot. Tuloy talaga tayo? Tanong niya. Akala mo ba nagbibiro ako? Sagot ko. Anya, huwag kang padalos-dalos. Humakbang siya palapit, pinababa ang boses niya. Pag-usapan natin to. Anong pag-uusapan natin? Tinitigan ko siya. Yung kung paano mo ko sinampal? O yung 1 milyon mong utang sa isabong at 5,006? Biglang namutla ang mukha niya. Paano mo nalaman? Walang lihim na hindi nabubunyag, sabi ko. Paolo, akala mo ba ang galing mong magtago? Akala mo ba dahil tinatago mo yung ATM card natin hindi ko na malalaman? Gumalaw ang mga labi niya, gustong magsalita, pero walang lumabas na boses. Tara na sa loob, sabi ko. Humarap na tayo sa abogado para magpirmahan ng legal separation. Ayoko. Biglang lumakas ang boses niya. Hindi ako makikipaghiwalay. Asawa kita. Kung sinabi kong hindi tayo maghihiwalay, hindi tayo maghihiwalay. Akala mo ba hawak mo ang desisyon ko? Malamig kong sabi. Kung hindi ako pipirma, walang mangyayaring annulment. Naging demonyo ang mukha niya. Sinasabi ko sa'yo, Anya, pumasok ka sa pamilya ko ng buhay. Lalabas kang patay. Wala kang kawala sa akin. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo.
Nakatayo lang ako, pinagmamasdan siyang mawala sa kanto. Lumapit si Bea sa tabi ko. Anong gagawin natin? Kahit ayaw niya, makikipaghiwalay ako, sabi ko. Kung ayaw niya sa mapayapang paraan, idadaan ko sa husgado. Magpa-file ako ng VAWC. Matagal yon. Aabutin ng taon ang annulment sa Pilipinas. Kaya kong maghintay. Kahit sinabi ko yon, hindi pa rin ako panatag. Ang annulment at VAWC ay mahirap, magastos, at nakakapagod. At habang dinidinig ang kaso, asawa niya pa rin ako sa papel, nakakasuka. Tara na sa opisina namin, sabi ni Bea. Kausapin natin si Attorney Reyes. Tumango ako. Pabalik. Nakatanggap ako ng text galing sa isang hindi kilalang numero. Ate Anya, si Jason to. Buong gabi umiiyak si kuya. Nagsisisi na talaga siya. Pwede bang bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon? Dinilit ko ang text. Walang reply. Umiiyak buong gabi? Nung sinampal niya ako, hindi naman siya umiyak. Nung niloko niya ako sa pera, hindi naman siya umiyak. Ngayong nabisto na siya, nagsisisi siya. Huli na ang lahat. Kinabukasan, maghapong nakakulong lang ako sa kwarto. Hindi na nagparamdam si Paulo. Pero araw-araw, tumatawag si Aling Susan sa nanay ko. Minsan nagmumura, minsan nagmamakaawa, tapos magmumura ulit, para siyang sirang plaka. Sa sobrang inis ng nanay ko, na-block na rin niya ang numero ng biyenan ko. Pang-5 araw, pumunta si Bea sa bahay namin bitbit ang ilang dokumento. Ito na yung draft ng extrajudicial settlement of assets at legal separation agreement na ginawa ni Attorney Reyes, sabi niya. Tignan mo kung may babaguhin. Binasa ko ang mga pahina. Malinaw doon ang hatian sa pera at ari-arian, na walang pananagutan ang isa't isa sa anumang utang sa labas, at pagbabawal sa kanyang lumapit sa akin. Bea, salamat. Ano ka ba? Para saan pat naging mag-best friend tayo? Kumaway siya para i-dismiss ang pasasalamat ko. Nga pala, bukas ng hapon ang appointment mo kay Attorney Reyes. Sasamahan kita. Sige. Nang gabing yon, nakaupo ako sa balkonahe, nakatingin sa kawalan. Napakaliwanag ng lungsod kaya walang bituin na makita. Naalala ko noong 3 buwan na ang nakakaraan, nang lumuhod si Paulo sa harap ko para mag-propose. May bituin din noong gabing yon. Nakaluhod ang isang tuhod niya, may hawak na singsing, at sinabing, Anya, papangakuan kita ng isang masayang buhay. Naniwala ako. Naniwala talaga ako. Akala ko nahanap ko na ang lalaking masasandalan ko habang buhay. Tapos ano? 3 araw matapos ang kasal, sinampal niya ako sa harap ng napakaraming tao. Ang sampal na yon, hindi lang ang mukha ko ang binasag. Binasag din nito ang lahat ng pangarap ko sa pag-aasawa. Hinaplos ko ang tiyan ko. May isang maliit na buhay na tahimik na lumalaki doon. Oo, buntis ako. Nalaman ko lang ito noong isang araw. Paggising ko, pakiramdam ko nasusuka ako. Akala ko na impatso lang ako. Tapos na-realize ko, 2 linggo na pala akong delay. Bumili ako ng pregnancy test sa botika. 2 linya. Nakatitig ako sa 2 pulang linya sa loob ng 5 minuto habang nakaupo sa inidoro. Blanko ang utak ko. Maling-mali ang timing ng pagdating ng batang ito. Kung nalaman ko to noong 1 buwan, baka nagtatatalon ako sa tuwa. Pero ngayon, hinaplos ko ulit ang tiyan ko. Sorry baby, mahina kong bulong. Baka hindi ka kaya dalhin ni mommy sa mundong ito. Pagkasabi ko noon, tumulo ang luha ko. Hindi sa ayaw ko sa anak ko. Ayoko lang na ipanganak siya sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan at karahasan. Ayoko siyang magkaroon ng amang sugarol at nananakit ng asawa. Ayoko siyang magkaroon ng lola na kinukonsinti ang maling gawain ng anak. Napakadahas ng ganitong buhay para sa isang inosenteng bata. Pinunasan ko ang mga luha ko. Nag-message ako kay Bea. Bea, pagkatapos nating kausapin ng abogado bukas, pwede mo ba akong samahan sa ospital? Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Buntis ako. Gusto ko ipacheck kung anong pwede kong gawin. Ayokong ituloy. Natahimik ng matagal si Bea bago siya nag-reply. Siya, alam kong marami siyang gustong sabihin, pero hindi niya ako pinigilan. Kilala niya ako. Alam niya na ang bawat desisyon ko ay pinag-iisipan ko ng mabuti. Kinabukasan, eksaktong 3:00 ng hapon, nakarating kami sa opisina ni Bea. Ang sasalubong sa amin ay si Attorney Reyes. Isang babaeng abogado. Nasa 40s.
Maikli ang buhok at nakasalamin. Matalas ang tindig niya. Tinignan ni Attorney Reyes ang kaso ko. Anya, may mga problema tayo sa kasong ito. Ano po yon, attorney? Una, masyadong maikli ang pagsasama ninyo. 3 araw pa lang. Maganda ito sa hatian ng ari-arian dahil mabilis madetermina kung alin ang conjugal, pero maliit lang ang makukuha mo. Pangalawa, ang utang ng asawa mo ay personal niyang utang. Kung mapapatunayan natin na inutang niya yon para sa personal niyang bisyo, bago pa man o pagkatapos ng kasal, hindi ka liable. Pero ang tanong, may ebidensya ka ba na nag-iesabong siya at umutang sa 5,006? May voice recording ako, sabi ko. Tinawagan ko siya kagabi at inamin niya ang utang niya habang nakarecord. Tumaas ang kilay ni Attorney Reyes. Magaling, importante yan. Pangatlong problema, at ito ang pinakamabigat. Ayaw niyang pumirma. Sa Pilipinas, walang divorce. Ang legal separation ay hindi nagpuputol ng kasal ninyo. Aayusin lang nito ang assets at pisikal na paghihiwalay. Kung gusto mo ng annulment, kailangan natin ng psychological incapacity na basehan. Aabutin ito ng taon. At kung magmamatigas siya, mas matagal. Kaya ko pong maghintay, sabi ko. Basta gusto ko nang simulan ang proseso at ipablotter siya gamit ang VAWC para hindi siya makalapit sa akin. May isa pa tayong problema. Nakatingin sa akin si Attorney Reyes. Buntis ka, hindi ba? Nagulat ako. Paano niyo po nalaman? Pagkapasok mo pa lang sa pinto, unconsciously mong hinawakan ang tiyan mo, at medyo maputla ka, halatang may morning sickness, ngumiti si Attorney Reyes. Huwag kang kabahan, instinct ko na yon. Bilang abogado na magmasid. Opo, buntis ako, sabi ko. Pero pumunta ako sa ospital. Hindi ko balak ituloy ang pagbubuntis. Natahimik ng ilang segundo si Attorney Reyes. Anya, bilang abogado mo, dapat kong ipaalam sa iyo ang sitwasyon sa Pilipinas. Iligal ang aborsyon. Kapag nag-file ka ng kaso habang buntis ka, ididirect ng korte ang lahat ng desisyon na pabor sa interes ng bata. Kung magkakaroon ng miscarriage o ano paman, nasa sayo yon. Pero may payo ako. Ano po yon? Gamitin mo ang bata bilang alas sa negosasyon. Tinitigan ko si Attorney Reyes. Ayaw makipaghiwalay ng asawa mo dahil sa 2 rason. Una, pride. Pangalawa, yung P300,000 pesos na naipon nyo. Kung sasabihin mong buntis ka, magbabago ang takbo ng utak niya. Gustong-gusto ng mga tradisyonal na pamilya ang pagkakaroon ng tagapagmana. Gagamitin ko ang bata para puwersahin siyang pumirma? Hindi naman ganoon kadirekta, umiling si Attorney Reyes. Pero pwede mong iparating na kapag hindi siya pumayag sa legal separation at hindi siya pumayag na huwag harangin ang annulment, tuluyan mong itatago sa kanya ang bata at ipapakulong mo siya sa kasong VAWC dahil sa pananakit at economic abuse. Papipiliin mo siya. Pirmahan ang waiver at makita ang bata kapag pinanganak na o mabulok sa kulungan ng walang anak. Paano kung piliin niya ang bata? Di hawak mo ang laro. Sabi ni Attorney Reyes, kung gusto niya ang anak niya, pipirma siya. At kung ipinanganak na ang bata, halos imposibleng ibigay ng korte ang custody sa isang amang walang trabaho at baon sa utang sa sugal. Naiintindihan ko na ang punto ni Attorney Reyes. Ito ay isang sugal. At ngayon, may hawak na akong malakas na baraha. Paglabas namin ng law firm, tinanong ako ni Bea, talaga bang gagawin mo yon? May problema ba? Wala naman. Pero, nag-alangan si Bea. Hindi ba masyadong malupit? Malupit? Ngumiti ako ng mapait. Nung niloko niya ako sa pera natin at sinampal niya ako, naisip ba niya kung malupit siya? Bumuntong hininga si Bea. Sa bagay, kinagabihan, nag-text ako kay Paulo. Bukas, 10:00 ng umaga sa tapat ng munisipyo. Kung hindi ka pupunta, tuluyan na akong aalis at magpapaschedule ng pagtatanggal sa bata sa ibang bansa o sa tago. Hindi siya nag-reply, pero alam kong nakita niya, dahil in-unblock na niya ako sa messenger. Kinaumagahan, 10 minuto bago mag-10:00, nasa munisipyo na ako. Nandun na rin si Paulo. Naka-baseball cap pa rin, naninigarilyo. Marami ng upos ng yosi sa paanan niya. Nang makita niya ako, tinapon niya ang sigarilyo at inapakan. Anong ibig mong sabihin sa text mo? Tanong niya. Ano sa tingin mo? Tinitigan ko siya. Nagbago ang mukha niya. Buntis ka? Hindi ako sumagot, pero alam niya na. Anya.
Nanginginig ang boses niya. Anak ko yan, di ba? Ano naman kung sayo? Sabi ko. Sa tingin mo hahayaan kong magkaroon ng tatay na sugarol ang anak ko? Magbabago na ako. Bigla siyang nagmakaawa. Titigil na ako sa pagsusugal, ipinapangako ko. Bumalik ka lang sa akin, gagawin ko lahat ng gusto mo. Ah, talaga? Umismid ako. Sige nga, bayaran mo muna, yung 1 milyong utang mo. Hindi siya nakakibo. Hindi mo kaya, di ba? Sabi ko. Paolo, tama na ang drama. Pinakasalan mo ako dahil sa 300,000 pesos na pambili natin ng bahay. Ngayong baon ka sa utang. Gusto mong gamitin ang anak natin para itali ako sa'yo. Sa tingin mo, tanga ako? Namula ang mukha niya, nanginginig ang labi. Sa huli, lumabas din sa bibig niya. Ano ba talagang gusto mo? Pirmahan mo tong separation agreement at i-waive mo ang rights mo na i-contest ang annulment natin. Saka na natin pag-usapan ang bata kung mapapatunayan mong nagbago ka na. Paano ang anak ko? Tumaas ang boses niya. Anak ko rin yan. Wala kang karapatang maging tatay, mariin kong sabi. Tinitigan niya ako ng masama. Punong-puno ng dugo ang mga mata niya. Pagkaraan ng ilang minuto, parang lobong nawalan ng hangin, bumagsak ang balikat niya. Nasaan ang papalis? Kinuha ko mula sa bag ko ang envelope. Kinuha niya iyon, at kahit hindi pa binabasa ng maayos, pinirmahan na niya ang huling pahina. Binato niya ang ballpen sa sahig at naglakad palayo ng hindi lumilingon. Pinulot ko ang ballpen at pinanood siyang mawala sa kabilang kalsada. Maganda ang sikat ng araw. Mainit pero komportable. Hinaplos ko ang tiyan ko. Baby, patawarin mo si Mami, bulong ko. Pero alam kong tama ang ginawa ko. May mga taong hindi dapat pinapatawad. At may mga relasyon na hindi na dapat inaayos. Ang araw na naging pinal ang legal separation agreement at na-file ang annulment, nakasakay ako sa taxi ng halos 1 oras. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Hindi ko masabi ang salitang sa bahay. Sa aling bahay? Sa bahay ng mga magulang ko? Doon sa maliit na kama na tinulugan ko simula pagkabata? Kapag umuwi ako roon, ano ang iisipin ng mga kapitbahay? Yung babaeng hiwalay agad 3 araw pa lang nakakasal? Siguradong tampulan ako ng tsismis sa buong barangay. Pero sa huli, bumaba pa rin ako sa subdivision ng mga magulang ko. Paakyat pa lang ako ng apartment, nakasalubong ko na si Aling Nena sa 2 palapag. Naghihimay siya ng malunggay. Natigilan siya pagkakita sa akin. May kakaiba siyang ngiti. Uy, Anya, nandito ka. Bakit hindi ka namin nakikita nitong mga nakaraang araw? Nasa bahay po ng biyenan? Maikli kong sagot sabay bilis ng lakad. Ay, Anya, pahabol niya. May narinig ako. Nag-away daw kayo ng biyenan mo? Huminto ako. Ang bilis talaga ng balita sa barangay. Ilang araw pa lang, alam na agad ng tsismosa sa 2nd floor. Okay na po, Aling Nena. Ngumiti ako ng pilit. Maliit na hindi pagkakaintindihan lang po. Mabuti naman, mabuti naman. Sabi niya. Pero ramdam kong iniiskan ng mga mata niya ang mukha ko. Hindi ko na siya pinansin at dumiretso na sa taas. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang nanay ko na namumula ang mga mata. Umiyak na naman siya. Ma, anong nangyari? Wala. Umiwas siya ng tingin. Napuwing lang. Alam kong nagsisinungaling siya, pero hindi ko na inusisa. Sa sala, nakaupo ang tatay ko. Ang ashtray sa harapan niya ay punong-puno ng upos ng sigarilyo. Bihira lang manigarilyo ang tatay ko 2 o 3 stick lang sa isang araw. Pero ngayon, nakakakalahating kahana siya. Tay, nandito na po ako, sabi ko. Tumingin lang siya at tumango, hindi nagsalita. Mabigat ang aura sa loob ng bahay. Nilapag ko ang gamit ko sa kwarto. Paglabas ko, naghain na ang nanay ko. Adobo, pinakbet, at sinigang na hipon lahat paborito ko. Pero wala akong ganang kumain. Kumain ka ng marami. Nilagyan ng nanay ko ng adobo ang plato ko. Pumayat ka. Ako na po, ma. Kumain kami ng tahimik. Ako na ang naghugas ng plato pagkatapos. Habang naghuhugas, narinig ko ang nanay ko na may kausap sa telepono. Oo, hiwalay na. Wala tayong magagawa. Desisyon ng bata yon. Malamang isa sa mga kamag-anak ang tumawag para makichismis. Nakagat ko ang ibabang labi ko, at mariing kinuskos ang mantika sa plato. Pagkahugas ko, pumasok ako sa kwarto at nahiga.
Nag-text si Bea. Kamusta? Na-i-file na lahat? Oo. Ayos na. Labas tayo, kain. Ako taya. Pass muna. Pagod ako. Gusto kong matulog. Sige, bukas na lang. Nilapag ko ang cellphone at pumikit. Napakagulo ng isip ko. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako nakatulog. Nagising na lang ako sa napakalakas na kalabog sa pinto. Bam! 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 Parang sinisira yung pinto namin. Sino yan? Narinig ko ang sigaw ng nanay ko. Ako to, si Susan. Ang boses ni Aling Susan ay tumagos hanggang sa kwarto ko. Napabangon ako. Binuksan ng nanay ko ang pinto at parang bagyong pumasok si Aling Susan. Kasama niya si Jason at isang matandang lalaking hindi ko kilala. Nasaan si Anya? Ilabas mo siya. Matinis na sigaw ni Aling Susan. Gusto kong malaman kung bakit nakikipaghiwalay sa anak ko. Balae, kumalma po kayo. Pilit siyang pinipigilan ng nanay ko. Anong balae? Hiwalay na yang anak mo sa anak ko, tapos balae pa rin tawag mo sa akin? Walang hiya kayo. Tinulak ni Aling Susan ang nanay ko. Lumabas ako ng kwarto. Kung may kailangan kayo, sa akin kayo magalit. Huwag niyo sasaktan ng nanay ko. Pagkakita sa akin ni Aling Susan, umilaw ang mga mata niya. Parang asong ulol na nakakita ng karne. Aba, lumabas ka rin. Lumapit siya. Halos isalpak na ang daliri niya sa mukha ko. Sabihin mo, bakit mo ipinapaano lang kasal niyo? Saan ba nagkulang ang anak ko? Sinampal niya ako. Sabi ko. At ano naman kung sinampal ka? Mas lumakas ang boses ni Aling Susan. Kulang ka nga sa palo. Bagong manugang, walang kwentang utusan. Hindi ka marunong sumunod. Kaya dapat lang na masampal ka. Kaya sa tingin niyo, tama lang nasaktan ako? Siyempre tama. Buong pagmamalaking sabi ni Aling Susan. Kung hindi marunong sumunod ang asawang babae, kailangang bugbugin para matuto. Ako nga rin dati binubugbog din, hanggang sa natuto akong lumugar. Tinitigan ko siya. Nakakaawa. Babae rin siya, pero sa tingin niya, tama lang nabugbugin ng lalaki ang asawa niya. Tita, sabi ko, may pirmadong legal separation na kami ni Paulo. Wala na po kayong magagawa. Wala akong pakialam sa papel na yan. Sigaw niya. Akala mo ba tapos na to? Gusto mong makipaghiwalay, pero ninakaw mo ang pera namin. Ibalik mo yung 300,000. Pera nyo. Nanlaki ang mga mata ko. 300,000 pesos na. Galing sa pakimkim natin at donasyon ng mga magulang ko. Nasa ATM yon ng anak mo. Wala akong ginalaw. Kung may nagnakaw man, yung anak mo yon. Sinungaling. Namula sa galit si Aling Susan. Sabi ng anak ko kinuha mo raw ang pera. Sinabi niya? Tumawa ako. Sige, tawagin mo ang anak mo para magkaalaman tayo. May ginagawa siya. Hindi siya pwedeng pumunta rito. Kamo, duwag siya, sabi ko. Nabulunan, si Aling Susan. Humarap siya sa kasama niyang lalaki. Kuya, tignan mo yang manugang mo, ang bastos. Humarap sa akin ang matandang lalaki. Nakasuot ng floral na polo at makapal na gintong kwintas. Mukhang goons, manugang. Gaspang ng boses niya. Ako si Tito Raul, tiyuhin ni Paulo. Alam kong di ako dapat nakikialam, pero sumusobra ka. 3 araw matapos ang kasal tapos magpapaanul ka? Pinaglalaruan mo ba ang pamilya namin? Hindi po ako nakikipaglaro. Ayoko lang pong mabuhay kasama ng isang asawang nananakit. Ano kung sinampal ka? Kumunot ang noo ni Tito Raul. Lalaki yan, normal lang na hindi makapagpigil ng galit minsan. Ikaw ang babae, dapat ikaw ang nagpapasensya. Kaya dapat lang na mabugbog ako? Ganoon? Hindi ko sinabing ganon, pero hindi rason yun para makipaghiwalay. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin? Wala akong pakialam sa sasabihin nila, sagot ko. Sumabog sa inis si Aling Susan. Kuya, wag mo nang kausapin yan. Kunin mo na yung pera natin. Oo, tumango si Tito Raul. Ibalik mo yung 300,000. Sinabi ko nang wala sa akin ang pera. Pag-uulit ko, nasa anak niyo ang ATM. At kahit pa andito, hindi ko ibibigay dahil sa utang niyang P1 milyon sa sugal. Pagkasabi ko noon, namutla si Aling Susan. Anong sugal? Anong utang? Huwag kang mag-imbento. Hindi magsusugal ang anak ko. Tanungin niyo po sa kanya mismo. Sagot ko. Lumingon si Aling Susan kay Jason. Nakayuko lang si Jason at hindi makatingin ng diretso.
Alam na ni Aling Susan na totoo ang sinabi ko. Pero ayaw niyang tanggapin. Kahit pa may utang siya, kasalanan mo yon. Kung naging mabuti kang asawa at naging masipag ka, sa tingin mo lalabas yon para magsugal? Kasalanan mo dahil ginipit mo siya. Napanganga ako sa lohika niya. Kasalanan ko kung bakit siya nagsugal? Suko na ako. Walang kwentang kausap ang mga taong tulad niya. Para sa kanila, laging tama ang anak nila. At laging mali ang ibang tao. Umalis na kayo, sabi ko. Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng pulis. Tumawag ka. Sige. Nagwala na si Aling Susan. Puntahan natin ang mga pulis para malaman kung sino ang magnanakaw. Saktong paglabas ng tatay ko mula sa kwarto, may bitbit siyang mahabang kahoy, yung 2x2 na pangharang namin sa pinto. Sino ang naghahanap ng gulo sa bahay ko? Mahina lang ang boses niya pero puno ng awtoridad. Umatras si Aling Susan nang makita ang kahoy. Balae, anong gagawin mo? Nag-uusap lang kami ng maayos. Maayos? Lumapit ang tatay ko. Papasok kayo sa bahay ko? Mang-aaway ng pamilya ko? Tapos sasabihin mong maayos? Nung sinampal ng anak mo ang anak ko, nasaan ang maayos na usapan? Nung nabaon sa utang sa sugal ang asawa niya, nasaan ang maayos? Ngayon, pupunta kayo rito para mag-eskandalo? Akala niyo ba walang kwenta ang pamilya namin? Namutla ang mukha ni Aling Susan. Susubukan pa sanang sumagot ni Tito Raul pero pinanlisan siya ng mata ng tatay ko. Wala akong pakialam kung sino kayo, sabi ng tatay ko. Sinasabi ko sa inyo ngayon, subukan niyo pang tumapak sa bahay na to. Hindi makakakilala ng tao itong 2x2 ko. Nanginginig si Aling Susan sa galit, pero hindi na siya sumagot. Binigyan niya ako ng masamang tingin bago tumalikod at naglakad palabas. Nakasunod sina Jason at Tito Raul, na parang mga asong naipit ang buntot. Pagkasara ng pinto, isinandal ng tatay ko ang kahoy sa dingding at bumuntong hininga ng malalim. Ano ba namang klaseng buhay to? Nagsimula na namang umiyak ang nanay ko sa sofa. Lumapit ako at lumuhod sa harap niya. Ma, sorry po. Nadamay pa kayo sa gulo ko. Shh! Anak! Hinaplos niya ang buhok ko. Walang, sorry, hindi mo to kasalanan. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Alam kong hindi titigil si Aling Susan. Tinawagan ko si Bea at kinwento ko ang nangyari. Ang kapal talaga ng mukha nilang manghingi ng pera. Inis na sabi ni Bea. Pero wag kang mag-alala, pinapabantayan ko na ang pamilya ni Paulo. Kapag may ginawa sila, aabisuhan kita agad. Salamat Bea. Napatingin ako sa bintana. Kumikirot ang tiyan ko. Alam kong kailangan ko nang bumalik sa ospital para sa schedule ng pagtanggal. Pero sa tuwing naiisip ko, nalulungkot ako. Walang kasalanan ng bata. Pero ang pagdating niya ang magpapagulo palalo sa buhay ko. Habang nagmumuni-muni ako, tumawag ang isang unknown number. Sinagot ko. Hello? Anya? Ako to. Boses ni Paulo. Anong kailangan mo? Gusto kitang makausap. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ko. Pirmado na ang separation agreement, inaantay na lang natin ang korte para sa annulment. Anya. Mahina ang boses niya. Gusto ko lang sana magpaliwanag sa'yo. Sa telepono na lang. Hindi pwede sa telepono. Magkita tayo. Kahit sandali lang. Sa park sa baba ng apartment nyo. Pangako, hindi na kita guguluhin pagkatapos nito. Nanahimik ako. Anong oras? 3:00 ng hapon. Sige. 3:10. Nasa maliit na park na ako sa labas ng subdivision. Wala masyadong tao. Isang maliit na waiting shed lang, at ilang puno ng akasya. Nandoon na si Paulo. Wala siyang suot na sombrero. Nakita ko ang mapulang paso sa noo niya. Gusot-gusot ang polo niya at magulo ang buhok. Mukha siyang losyang at pagod na pagod. Nandito ka na, pilit siyang ngumiti. Diretsuhin mo na ako. Umupo ako sa sementadong upuan, malayo sa kanya. Anya. Nagsimula siya. Alam kong mali ako. Nung sinampal kita, nadala lang ako ng galit. Nagsisisi ako. Punta sa main point, pinutol ko siya. Naging asiwa ang mukha niya. May problema kasi ako sa pera ngayon. Gusto ko sanang hingin yung P300,000 pesos mula sa mga pakimkim at ipon natin. Kailangan ko lang. Ibabalik ko rin kapag nakaluwag na. Gusto kong matawa. Paolo, nagkakamali ka yata, sabi ko. Wala sa akin ang perang yon. Nasa ATM card mo yon.
Anong hinihingi mo sa akin? Pero nasa bag mo yung ATM card, sabi niya. Nasa akin? Nagtaka ako. Oo. Nung gabi ng kasal, nilagay ko yung ATM card na may P300,000 pesos sa loob ng bag mo. Nakalimutan mo na ba? Saka ko lang naalala. Sobrang pagod ako nung gabing yon, kaya hindi ko napansin ang mga gamit ko. Tiningnan ko ang laman ng bag ko, at nandun nga ang isa sa mga bank cards. Yung lumang payroll card ko, na ginawa naming joint savings. Nandoon ang P300,000 diyon. Kaya pala hindi alam ni Aling Susan na nasa akin ang pera. Kaya pala nung nanggugulo siya kagabi, hindi siya nakakibo nung sinabi kong nasa anak niya ang card. Dahil mismong si Paulo, hindi sinabi sa nanay niya ang totoo. Paulo, tiningnan ko siya. Bakit hindi mo sinabi sa nanay mo na nasa akin ang pera? Umiwas siya ng tingin. Takot akong hingin niya, yung pera. Takot ka? Pero hinayaan mong mambulabog siya sa amin? Tumawa ako ng mapakla. Sige, nasa akin nga ang card, pero hindi ko to ibibigay sa'yo. Bakit? Tumayo siya bigla. Pera natin yon. Pera natin? Tiningnan ko siya ng masama. Yung 150,000 pesos galing sa mga magulang ko. Yung isa pang 150,000 pesos galing sa ninong at ninang nasa side ko. Walang kahit isang kusing na galing sa'yo. At bukod pa dun, ituturing ko na tong bayad sa pinsalang ginawa mo sa akin at sa panloloko mo. Kung tingin mo unfair, kasuhan mo ako sa korte. Namula siya sa galit at nanginginig ang mga daliri niya habang nakaturo sa akin. Wala ka na bang ibang sasabihin? Kung wala na, aalis na ako. Tumayo ako. Anya. Sigaw niya mula sa likod ko. Huwag mo akong sagarin. Sinasagad? Lumingon ako. Ikaw ang sumagad sa akin, Paolo. Pinilit mo akong pakawalan ng pangarap ko. Binugbog mo ako. Tapos sinasabi mong sinasagad kita? Kapag hindi mo binigay ang pera, manggugulo ako sa opisina mo. Naging desperado ang boses niya. Ipapaalam ko sa lahat ng tao kung anong klaseng asawa ka. Sige lang, sabi ko. Wala na akong trabaho ngayon. Gawin mo kung anong gusto mo. Naglakad ako palayo habang naririnig ko ang pagsigaw at pagpadyak niya. Nang gabing yon tumawag si Bea. Anya, yung utang na 1,000,000 ni Paulo. Hindi yon ordinaryong utang sa isabong. 5,006 ang kinuha niya. Mataas ang interes, nagpapatong-patong. Umaabot na raw sa 2,000,000 ngayon. Kinilabutan ako. 2,000,000? Sa sweldo niyang 20,000, paano niya babayaran yon? Hindi niya babayaran, Anya, sabi ni Bea. Kaya nga hinahanap siya ng mga tao. Pinuntahan na raw ng mga collectors ang bahay nila. Yung nanay niya, nagtatago na sa probinsya. Yung tatay niya, anong nangyari sa tatay niya? Na-stroke. Nasa ospital ngayon. Nanahimik ako. Si Mang Tomas. Tahimik at mabait na tao yon. Nung bagong kasal kami, siya lang ang maayos ang trato sa akin. Tumutulong pa nga siyang magtapon ng basura kapag naglilinis ako. Bea, sa tingin mo, dapat ko bang ibigay yung pera para pampaospital ng tatay niya? Nabaliw ka na ba? Tumaas ang boses ni Bea. Hiwalay na kayo. Hindi mo na problema yon. Yung perang yon ang huling natitira sa'yo bilang proteksyon mo. Huwag na huwag mong gagalawin. Pero naaawa ako sa tatay niya. Anya, maawa ka sa sarili mo. Nung binugbog ka niya, naawa ba sila sa'yo? Nung sinugod kayo ng nanay niya, naawa ba sila sa'yo? Huwag kang magpakamartir. Naiintindihan ko. Kinaumagahan, tumawag naman si Jason. Ate Anya, huwag mo na akong tawaging ate. Hiwalay na kami ng kuya mo. Anya, pumiyok ang boses niya. Nasa ospital si Papa. Na-stroke. Kailangan namin ng P200,000 para sa operasyon. Bumigat ang dibdib ko. Bakit sa akin ka tumatawag? Wala kaming pera. Si Kuya Paulo, pinambayad niya lahat sa utang. Baka naman, pwede mong ipahiram sa amin yung pera sa ATM? Jason, sabi ko, tingin mo ba kaya ako pang magtiwala sa inyo? Para lang kay Papa. Parang awa mo na. Babayaran ka namin. Hanapin mo ang kuya mo at siya ang pagbayarin mo. Sagot ko, wala na akong kinalaman sa pamilya nyo. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa papa mo, pero hindi ko kayo matutulungan. Ang sama ng ugali mo. Biglang nagbago ang tono niya. Tatay mo rin yon. Hahayaan mo ba siyang mamatay? Hindi siya mamamatay kung hihingi kayo ng tulong sa DSWD o sa PCSO. Kung may paraan, may gagawin kayo.
Pero ang hingan ako ng pera, pasensya na. Binaba ko ang telepono at blinak ang numero niya. Nanginginig ang mga kamay ko. Pakiramdam ko ang sama-sama kong tao. Pero alam kong kapag ibinigay ko yung pera, ako ang mawawalan ng laban kapag dumating ang araw na balikan nila ako. Dahil sa mga naganap, kumalat ang balita sa buong barangay. Paglalabas ako para bumili sa palengke, naririnig ko ang bulungan ng mga tao. Sabi na nag-asawa tapos hiniwalayan agad. Kinuha daw ang pera. Sayang ang ganda. Mukhang pera pala. Matalim na mga salita, pero tiniis ko lahat. Kinausap ko ang nanay at tatay ko na gusto kong lumipat sa Maynila. Susubukan ko pong maghanap ng trabaho roon. Para na rin malayo ako sa gulo rito, sabi ko. Tahimik ang mga magulang ko, pero pumayag sila. Bago ako umalis papuntang Maynila, bumalik ako sa ospital para sa last check-up. 9 weeks na ang tiyan ko. Matapos marinig ang pintig ng puso sa ultrasound, sinabi ko sa doktor ang desisyon ko. Dahil bawal ang aborsyon, nag-iwan ng lamat sa puso ko na humanap ng paraan na hindi ituloy ang pagbubuntis. Kinailangan kong gumawa ng pinakamabigat na desisyon sa buhay ko. Tinapos ko ang pagbubuntis ko dahil hindi ko kayang bigyan siya ng amang wawasak sa kinabukasan niya. Pagdating ko sa Maynila, umupa ako ng maliit na bed space sa Makati. Mainit, walang aircon, pero pwede na. Nag-apply ako bilang admin assistant sa isang e-commerce company at natanggap agad. Si Miss Jo, ang HR manager, ay mabait at tinulungan pa akong maghanap ng mas maayos na uupahan. Payapa na sana ang buhay ko. Hanggang sa tumawag si Bea isang araw. Anya. Nakakulong na si Paulo. Ano? Nakakulong? Oo. Nag-file ng estafa at bouncing checks ang mga pinagkakautangan niya. Yung mga pinang-invest niyang pera ng mga kaibigan niya, isinugal niya. Mga 500,000 din yon. Kaya ayon, kulong. Kumusta naman yung pamilya niya? Nabaliw na yata nanay niya kakahanap ng pera pang bail. Si Mang Tomas nasa ospital pa rin. Magulo na ang buhay nila. Sabi ko sa isip ko, deserve. Pero hindi pa pala tapos. Isang hapon, nasa opisina ako sa Makati nang tumakbo ang receptionist sa desk ko. Anya, may naghahanap sa'yo sa lobby. Biyenan mo daw. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Si Aling Susan. Paano niya nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Pagkababa ko sa lobby ng building, nakita ko siya. Gusgusin, gulo-gulo ang buhok, at umiiyak. Pagkakita niya sa akin, dumamba siya at kumapit sa braso ko. Anya, maawa ka sa anak ko. Tulungan mo si Paulo. Nasa loob siya. Naghihirap. Tita, bitawan niyo ako. Pilit kong tinatanggal ang kamay niya. Hiwalay na kami ni Paulo. Wala na akong magagawa. Asawa mo pa rin siya sa batas. Gusto ko lang sabihin mo sa pulis na ikaw ang may pakana ng mga inutang niya para makalabas siya. Gusto ko siyang sampalin sa kabaliwan niya. Ako? Aakuin ko ang utang niya? Anya, sige na. Buntis ka naman Hindi ka nila ikukulong. Halos lumabas ang mga mata ko. Wala siyang konsensya. Ipapain niya ang buntis na manugang para makalaya ang sugarol niyang anak. Hindi niya alam na wala na ang bata. Nang hindi ako pumayag, lumuhod siya sa lobby. Tignan niyo ang babaeng to. Ninakaw niya ang pera ng anak ko, kaya nakulong ang asawa niya. Walang hiya. Nagtinginan ang mga tao. Nakakahiya, sobrang nakakahiya. Saktong dumating si Miss Jo kasama ang building security. Anong nangyayari rito? Ilabas niyo nga ang ginang na ito. Nag-e-eskandalo sa premises natin. Hinatak palabas ng mga guard si Aling Susan. Habang kinakaladkad siya, patuloy siyang nagmumura. Anya, hindi pa tayo tapos. Akala ko uuwi na siya. Isang linggo ang lumipas. Tumawag ang nanay ko mula sa probinsya. Anya, umuwi ka muna. Ang lola mo nasa ospital. Po? Bakit? Pumunta sa bahay ng lola mo si Susan. Nag-eskandalo doon. Sinisigawan ang lola mo na ikaw daw ang sumira sa buhay ni Paulo. Sa sobrang stress ng lola mo, tumaas ang blood pressure at hinimatay. Nagpanting ang mga tainga ko. Kinuha ko ang mga gamit ko, nag-file ng emergency leave, at sumakay ng bus pauwi sa probinsya. Pagdating ko sa ospital, nakita ko ang lola ko. Nakakabit ang oxygen at namumutla, Anya. Apo ko, Lola, sorry po. Naiyak ako habang hawak ko ang kamay niya. Lumabas ako ng ospital nang may nag-aapoy na galit sa puso ko.
Dumiretso ako sa bahay ni na Paulo. Pagbukas ko ng gate nila, nakita ko si Aling Susan na nakaupo sa sala, umiinom ng alak habang kumakain ng mani. Pagkakita niya sa akin, ngumisi siya. Aba, ang Reyna, umuwi rin. Naglabas ako ng isang brown envelope mula sa bag ko at ibinagsak ko ito sa ibabaw ng mesa nila. Ano to? Tinaasan niya ako ng kilay. Tignan mo. Kinuha niya ang mga papel. Screenshots iyon mula sa cellphone ng dating kaibigan ni Paulo na nakausap ni Bea. Nakalagay doon kung paano inamin ni Paulo na ipinantaya niya sa isabong ang pera at kung paano siya nag-falsify ng dokumento para makautang ng milyon sa bangko. Isang solidong ebidensya para sa estafa. Alam mo ba kung ano yan? Sabi ko. Ganyan kadumi ang anak mo. Kapag ibinigay ko to sa fiskal o sa pulis, hindi lang bouncing checks ang kaso niya. Mabubulok siya sa kulungan ng 10 hanggang 20 taon. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Susan habang hawak ang papel. Saan mo kinuha to? Hindi importante. Malamig kong sabi. Ang importante, hawak ko ang kapalaran ng anak mo. Kapag may nangyaring masama sa lola ko, o kapag ginulo niyo pa ulit ang pamilya ko, ididiretso ko to sa piskalya. At ipapasok ko lahat ng ebidensya ng pang-aabuso niya. Namutla si Aling Susan. Naihulog niya ang mga papel. Tumalikod ako at naglakad palabas. Narinig ko ang hagulgol niya, pero wala na akong pakialam. Kinabukasan, may bago silang pakulo. Nagbayad sila ng mga Marites vloggers sa Facebook at gumawa ng mga post. Babaeng 3 araw, palang kasal. Inubos ang pera ni asawa at inabandona ito sa kulungan. Kumalat iyon sa social media. May litrato pa ako na nakablur ng bahagya. May mga nagko-comment at nagmumura sa akin. Tinawagan ko si Bea. Bea, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alalaan niya. Gamitin natin ang katotohanan. Sumulat ako ng isang mahabang Facebook post. Ang kwento ng isang babaeng nakipaghiwalay. Matapos ang 3 araw na kasal. Inattach ko ang mga pictures ng pasa ko sa mukha dahil sa sampal, ang screenshots ng text ni Paulo na nananakot, at ang patunay ng 2 milyon niyang utang sa isabong. Sa loob ng 1 araw, naging viral ang post ko. Nag-iba ang ihip ng hangin. Dumagsa ang suporta para sa akin. Binagsak ng mga netizens ang page ng mga fake vloggers. Tahimik at bokya ang kampo ni na Aling Susan. Akala ko tapos na talaga. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, nalaman kong binugbog ng Tito Raul ni Paulo ang tatay ko sa palengke. Masyado raw masakit, yung mga pinost mo sa Facebook, sabi ng nanay ko habang nasa emergency room kami. May benda sa ulo ang tatay ko. Doon ko na sinagad. Kumuha ako ng tricycle, pinuntahan ko ang bahay ni Tito Raul sa may squatters area. Kumatok ako ng malakas. Sino yan? Pagbukas niya ng pinto at nakita ako, ngumisi siya. Aba, matapang ka na bata ka. Gusto mo ba sumunod sa tatay mo? Inilabas ko ang phone ko. Nakita ko sa mga resibo ng 5 satos ni Paulo, kasabwat kanya bilang co-maker. At ikaw ang nag-refer sa kanya sa mga loan sharks. May kaso na si Paulo na estafa. Alam mo bang pwede kitang isama sa demanda bilang kasabwat sa syndicated estafa? Nawala ang ngiti ni Tito Raul. Pupunta ka ngayon din sa ospital. Hihingi ka ng tawad sa tatay ko. O ipadadampot kita sa mga pulis bukas na bukas din. Dahil sa takot na makulong, sumama si Tito Raul sa ospital. Sa harap ng tatay ko, yumuko siya. Pare, pasensya na. Nadala lang ako. Tumango lang ang tatay ko at hindi na umimik. Binalaan ko siya na kapag lumapit pa sila sa pamilya ko, kulungan ang bagsak niya. Pagkatapos ng mga insidenteng iyon, nag-resign ako sa Maynila at umuwi sa probinsya ng tuluyan. Gusto kong makasama at mabantayan ang mga magulang ko at ang lola ko. Ginamit ko ang pera sa bangko, ang natira mula sa pibilyang 3,000 pesos, na pambili sana namin ng bahay, at nagtayo ako ng isang maliit na karinderya, anyas lomi at paresan. Dahil masarap akong magluto at matiyaga ako, mabilis na nakilala ang tindahan ko. Pila-pila ang mga tricycle drivers at mga estudyante. Naging tahimik at masaya ang buhay ko. Lumipas ang maraming buwan, isang hapon na papauwi na ang araw, may pumasok na lalaki sa paresan. Magandang hapon po. Anong or? Napahinto ako. Ang lalaking nakatayo sa pinto ay nakapudpod na t-shirt, madumi ang maong, nakatsinelas na pudpod, at sobrang itim. Payat na halos lumubog ang mga mata. Si Paulo.
Siguro ay nakapag-bail o nakalabas na dahil sa pakiusapan o nagtatago. Pero mukha na siyang taong grasa na nagtatrabaho sa construction. Nagkatinginan kami ng matagal. Walang nagsalita. Tanging ang kulo ng pares sa malaking kaldero ang naririnig. "Kamusta ka?" Paos na sabi niya. "Okay naman," sagot ko. Nanahimik ulit. "Gusto mo bang kumain?" Alok ko. "Wag na," yuko niya. "Dumaan lang ako. Gusto ko lang sanang sabihin na patawad sa lahat ng ginawa ko noon." Hindi ako sumagot agad. "Tapos na yon. Salamat," sabi niya. Tumingin siya sa paligid ng maliit kong negosyo. "Masaya akong naging maayos ka." Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palabas ng pinto, bitbit ang pagsisisi ng isang taong sinira ang sarili niyang buhay. Pinanood ko siyang mawala sa kanto, binalot ng anino ng papalubog na araw. Nilapitan ko ang kaldero. Kumuha ako ng isang mainit na mangkok ng lomi para sa sarili ko. Nilagyan ng maraming chicharon at sibuyas. Masarap ang buhay. Mapayapa. Tama nga, walang bagyo na hindi natatapos. Muli, ito po ang kwentong Ate Nika. Salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyari po lamang na i-like, i-share, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong kapupulutan ng aral. Hanggang sa muli!